Hayabusa. So this time around, I think Edith Matilda, unless gusto mag-show ulit ni Light, the Kung Fu Master, kasi open pa rin naman yung Chow Khalid na ginawa nila kanina. Pangatlong beses na yan kung sakali. Oo, puro Chow. Okay lang eh, gumagana eh. Ano magagawa natin? Why It not, does di ba? work. Alam mo, yung thing about Light's Chow, kahit 5 or 4 yung nasisipaan niya, nata-target niya kung sino yung dapat niya target. Oo, nadadrag eh, no? Sobrang bilis ng drag map niya kung gano'n yung... May ano nga eh, may dalawang instance na sobrang lupit ng huli niya. Kanina ng game number 1, unfortunately lang si JP yung sinipa niya. Pero imagine mo, Shunpo kick flicker, di ba? Unang beses ginawa yun. Pangalawang beses yung sa Hayabusa kanina. Shunpo kick flicker. Hindi na nila nakap, sabi niya, hindi, baka madigitan ko, makasisipa ko to. Sand rises What? when I give Okay, the word. Val. Bilis na sagot. Sila kumuha nung ano. Ayaw ng RZ ng Matilda, no? Yeah. May time din na, ano, na-open sa kanila to, pero hindi nila kinuha. And alam mo, inaalala ko kung sino yung unang team na nagpakita ng Matilda. Si Renny J ba yung unang nag-Matilda? Oo, Yeah, si Renny J. against Blacklist. Pero ang unang nag-Matilda para combo, TNC. TNC, yep. Okay. So ngayon talaga bumabalik yung Matilda sa meta kasi wala namang masyadong malaking adjustment sa Matilda pero siguro yung mobility lang talaga na meron yung hero na yun. I mean, medyo ano rin kasi siya, in a way, medyo anti-assassin din. Ang problema lang kay Matilda is susceptible ka sa mga Arlot. As in, kakawawain ka ng Arlot sa early game. Pero bihira na kasi yung Arlot room ngayon. So, I think yung mga teams to figure out din on how to insert Matilda into the draft. Okay, Julian from the side of RSG instead of the Nolan, okay. Medyo limited sa mobility itong side ng RSG. Baka mapunish sila ng todo ng Khalid and Chow. Ginawa din to ng, nag-attempt yung RSG na gawin to kanina. But now, it is gonna be the other way around. TLPH now has the Chow and Khalid. And again, ginawa nila to sa Smart Omega, yung level 1 jungle play laban sa Nolan. And Julian is a lot weaker compared to a Nolan na level 1. Totoo. Kaya nga I've been kapag waiting for nagkaroon too ng long. opening dito yung TLPH for sure gagawin ulit nila yun unless mabatayan sila ng RC Philippines. Kanina sinubukan din siya gawin ng RC Philippines yung game number 1. Kaya lang medyo naging mabilis na makaresponde doon yung XP laner which is si Stanford. Kaya napigilan yung pag-ikot na ginawa na yun ng RSC Philippines. But now, pwede pa sila magba ng Eve, I think, or Vex? Eve Vex Aurora. Di ba natin nakikita si Aurora today? Oo nga eh. Mamaya, maglalaro sila. Eight Pero out of actually, 10, eight out of maganda 10. rin kasi yun eh. Kapag nasa side mo yung Edith, parang ang sarap kasi ipares ng Vexana. Kasi yan yung yung lagi natin sinasabi. Pag tinamaan ka ng isang stun lang, kapag may Vexana Edith sa kabila, pwede ka magtimpla ng kape. Legit. Kasi, matik patay ka na. Hindi dahil sobrang tagal yung stun. Aside sa matagal yung stun, wala kasi nabubuhay doon sa combo na yun. Oo. Ang ganda na ginawang ban dito ng kumpanya ng TLPH, binan nila yung carry and load kasi sobrang magic overload na yung meron Yes. sa lineup dito ng RC Philippines. Tatlong magic. So for sure, kailangan na nila ng physical damage Yep. dyan. Ito yung similar to sa pinag-usapan natin ng Game 1, di ka pwede mag-harit. Ay, di ka pwede mag-alis. Yan yung sinasabi ng TLPH. Subukan mo mag-alis. Lahat kami naka-radiant armor. Dahil joke lang. Pero yun nga, dahil 4 na magic damage ka, kukulangin kayo sa physical damage. So, yung tough boot, sobrang laki ng impact sa early game dahil yung magic defense ay talagang stonks. Kasi lahat nababawas na mimitigate mo yung damage output basically ng isang buong composition. So RSG, they will likely have to go for other heroes here. Bea, Matilda, Melissa. Roger, okay. Wala kasing ibang option. Pero ano to Oh, wow. labang ang alis sa Roger pagdating ng level 2. I think this is time. Kanina pa Okay. push ng Alice. Then pinupush na kanina pa, as in, because the Roger, honestly, we haven't seen it in a while. Especially with how crucial it is in participation sa pagkuha ng mga kills. Assistants, Yeah. or, accomplices to that are Aqua and Sanji. Top 1 and top 3 pagdating sa average skill participation ranking. Alice Eve kaya. Alice Gold plus Eve. Even though may Valentina, magkakaroon ng kopya yung Valentina ng Railroad Manipulation. Ano yan? Oh! May nagbabalik! Nagbabalik ang Bagyo, ladies and gentlemen! I have my reservations with the 1-1 Roger matchup. Skill-based yung lane na yan. Generally, the Roger is able to take this lane. Pero alam mo, sabi ni Benny QT, may dahilan ba't ko pinili to. So, tiwala ang TLPH dito sa 1-1
But if you're RSG, masarap kumuha ng mga tulad nila. Kaja, even the Franco. Franco na light, no? Oo, Franco. Franco Kaja. Or XP, gawin nilang roam tong Edith. Kuha sila Pwede. ng damage XP. Actually, okay din yung Arlot, ah. Yeah, open pa din yung Arlot. Nabigla ako sa 1-1. Natagal natin yung Kaja. Ayan na, Kaja. Very I have my reservations with this 1-1 pick, pero alam mo, yan yung yan yung mga type ng hero na kapag magaling yung player, Eto na hindi nga. nagmamatter yung analysis mo eh. Ito yung kagaya nung Lancelot ni Irad. Oo. Yung parang, may reservation kami sa Lancelot, tapos ayun, nag-MVP. Pumirma ng pumirma. But now, this 1-1 debut here in the MPL Philippines Season 14, ang ganda din naman ng pagkakapili nito kasi ang dami niyang, in a way, purify and cleanse mechanic, and yung lineup na meron dito, yung RSG Philippines, ay madaming crowd control. But, merong suppress itong si Light. Ang tagal nating hindi nakita na ginamit ito. But against a 1-1, this is definitely a very viable counter. Sandamakmak na bala na naman ang makikita natin sa pagbabalik ng 1-1 ni Benny Cutie against the Kaja of Light para sa RSG. Casters, pasok! Sandamakmak na sorpresa ang hatid ng magkabilang kupunan na maghaharapan ngayon Team Liquid Welcome PH to Mobile and RG Legends. Philippines at nailabas muli ang 1-1 ni Benny Cutie. Parang napakatagal na panahon lang huli natin nakita to ha. Oo, parang may time pa dati na Beatrix 1-1, yung automatic na nakaban. Mga season 12 ata yun eh, no? Season 12 ba yun? Yung laging napipick 1-1. Ay, laging ban ng 1-1. Laging ban yung 1-1. Oo. Actually, nagsimula yung season 10 nga yata, season 10 hanggang season Ah. 12. So sobrang dami na, parang parte na yan ng history ng ating kompetisyon. At hindi na rin na history dito sa dalawang manlalaro na to na talagang lagi nagkakapoka na agad pagdating dito sa mga, isipin mo yun, no? Tatluhan agad. Orange buff pa lang. Sinong unang tatakbo dito sa mga players natin? Grabe palaban talaga dito ang RSG Philippines. Kasi sabi ng RSG, napanood namin yan last week against Smart Omega, yung level 1 na invade Ay, oo mula nga kay pala. Sanford. Oo So sabi nga nila, pala. alam na namin yan para maalaman din ata. At Sanji ay makakakuha kagad ng kill. Oo, na pinasok din doon ni side ng mga moment na yun. So ito na yung aggressive na TLPH na ating nakikita para dito sa ating laban. So Warcry for Benny Cutie, by the way, sa kanyang 1-1. Dati wala pang Warcry, no? Ay, oo nga. So, parang ang ganda kasi ng effect din talaga ng Warcry, no? Every 3 hits mo, meron kang additional damage. Oo. So, parang yun yung gusto i-capitalize dito ni Benny Cutie. Kasi nga naman, sabi niya, testingin ko kaya to. Kasi nung mga panahon na ginagamit ko, wala pa eh. Parang, ano pa ba mga emblem? Parang, ano pa, no? Nakalimutan ko na. Sobrang Marksman dami kasi emblem pa ata binabasa yun ko eh, ng di ba? patch 1 point something. Oo, pero ganun yung kinagandahan kasi talagang continuously nagbabago. No first week, hindi tayo nakakakita ng mga Kaja. Wala din tayo nakitang 1-1. Ngayon na week 7, meron tayong 1-1. Meron din tayong Kaja. So, dami pwede mangyari. Pwede din mag-iba kung paano ang third take itong ating dalawang teams dahil up for grabs na din para dito sa dalawang kupunan. Oh, tsaka nag-debut din last week itong Khalid na ginamit din kanina ng RSG Philippines. And ngayon ay may paghawak na rin na gagawin ang Cavalry. Nakasilip lang si Nibor. JP naghahanap din ng kanyang sisipain. Parang ito na't nagbabalik si RJP ha. Oo, wala pa siya siba. Level 3 pa lang. So, focus na yung ginagawa dito laban kay Irada. Pero mapasok ulit si Sanford sa kanyang Desert Tornado. Ginamit tayo Rage Sandstorm. Uy! Pagkatapos ng disyerto, ipinalamigan, nilayuhan. At nakasiba na nga dito si JP. Kaya naman, patay si Nibor. Mali ang parking kasi ng e-bike na to eh. Pero alis muna itong si Irad. Nakakuha ng malaki-laki doon ng Team Liquid PH. May 1,000 kalamangan sila plus 2 kills para sa kanilang kupunan. And ng RSG Philippines, kailangan lang muna nilang kalmahan kasi alam nila na sobrang agresibo ng lineup na ito ng Team Liquid PH. Lalo na yung ginagawa sa kanila kanina ng RSG ay ginagawa din ngayon. Kasama pa itong Choni JP, di ba? Oo, grabe kasi Mang Poke. Parang ang dami pwedeng pangbitaw. Kaya din nagiging aggressive dito yung side ng TLPH. Although for RSG, ganun din naman. Sinasagot nila kung kaya na sagutin. At speaking of sasagutin, hinahabol na dito ni Kusei si Saida. Halaka! Parang ankle breaker! Ankle breaker! Pero mapatay pa rin sa kamay dito ni Kusei. At hinahabol na nga ilang mga players. So napatay pa rin. Si Saida biglang liko. Yung nakatingin ka sa left pero napunta ka sa right. Oo nga, napa left, right eh. Hindi ko alam. If you know, you know. Kung naaabutan nyo yun. Pero kasi sa akin, nakwento lang yun eh. Na yung mga left, right. Oo. Right. Oh,
Biglang naging uncle Drew si Zayda nung time. Pero sayang yun sayang yung play, sayang yung nangyari. Kaya lang naaktuhan lang talaga na may nag-aabang na dalawa na member mula sa RSG para dito kay Zayda. Ngayon naman, may pagkalmang gagawin ang magkabilang kupunan kasi 30 segundo pa bago doon sa next objective. Pero ang ganda ng pinapamalas dito ni JP, nakapwesto kaagad siya doon sa mga potentially na bush na pwedeng daalan dito ng mga Ayan. members ng Raider. Ayan, sakto guys. Sakto nag-reset din yung RG, ay yung mga ranks. Ganyan po ang ginagawa bago mag-turtle. Tama. Pwede nyo pong abangan yung mga pwedeng puntahan na mga lanes. Well, yung kinagandahan na nanonood din ng MPL, yung mga audiences natin kasi na-adapt nila. Oo. Pagdating doon sa mga rank games nila. And speaking of pag-adapt, paanong pag-adapt kaya? Ang gagawin dito ng RSG, nakita si JP, nag-flicker in si Light para gamitin yung kanyang divine Buhay! judgment. Pero buhay pa rin. At nagamit pa yung shoot po. Habang nila si Very Cute, lumilipad na! Yung bagyo! Signal number 1 yung nakita natin ng moment na yun. Pangalawa ba? Ginamit na rin dito yung Raging Storm ni Aqua. Gamit yung IMU. Kusei is gonna be down. Gamit yung Shadow Kill. At samahan mo pa ng isa. Aqua patay na rin! Gusto pa ata ng isa dito ng Team Liquid PH pero tatlo lang napatumba. Mula sa RSG Philippines, nakakuha pa ng turtle dito ang Team Liquid. So tuloy-tuloy ang pag-abate ng Cavalry. Grabe talaga. Parang naramdaman nila nung time na yon. Sabi ni Benny Cutie, nakita niya yung mga marks Nakita niya yung mga hit marks na, eto na to. Finally, makakalipad na ulit ako. Diba? Ang tagal kasi nga ang hindi nagamit. So, by the way, Benny Cutie is at 3-5. Pero pagsipa, by the way, kay JP, habang in-explain natin mga nangyayari, si Nibor, mabibinita na tumakas sana, pero hindi na papayagan pa. Biglang bumubulusok. Yung rumaragasa. Eto, rumaragasa na talaga. At si Ako hindi na makakatakas pa. At hindi rin na papaalisin si Irado. Oh, no! Ay! Real! That's a real kill para dito sa TLPH. Di kampayong outplay, buti na lang ay hindi nasapat yung damage mula dito kay Irad sa may flex nung mga machong horse dito ng Team Liquid PH. Nakita natin yung kakayahan talaga ng kupunan na ito na umabante ng umabante. Parang walang signs ng pag-atras ang Team Liquid dun sa mga naging team fight na nasaksihan natin. Tsaka grabe, ilang dipa yung nila, yung displacement ng mga heroes. Kahit yung talon dito nung normal hits ni Benny Cutie. Di ba parang ilang pixel yun sa mapa natin. Ganon din yung mga Desert Tornado ni Sanford. So talagang nakakahabol sila dito against RSG. But for RSG, nakita natin kanina yung potential with the IMU na Raging Sandstorm para dito kay Aqua na yun yung pwedeng pang setup nila. But, nakakuha sila ng Torre dun sa may top lane. So mukhang yun muna, Burrito, yung kanilang play. Laban dito sa TLPH, yung mga Pugak Gaming na tinatawag natin. At least kahit papano, may bawi na nakukuha dito ang Raider. Ngayon naman, sa ikatlong pagong ng laban, nagkukumpulan sila. Alam nila na may magsiswing dito. Si Sanford! Ayun na! Attack! Nakita doon yung walk in the park. Pero nga makakatakas pa rin namin yung ultimate. Pero pagsipot na, baliktad na naman. Nakabo! Si Nibor! Si Nibor ang nakita. The boy next door. At dahil dyan, napaganda pa rin ang nangyayari sa TLPH. Biruin mo yun. Akala mo lamang na dun sa setup play, pero nakatakas pa rin. Nabuhay pa si Sanford, binitaw lahat doon ng RSG. Pero hindi naging sapat at libreng pagong para sa Team Liquid PH. 1v1 si JP dito at si Irad. Imagine mo yan. Ito na naman at nagpapakitang gila si Air JP. Shadow Kill para kay Saida. At kamunti ka na nga rin si Light sa moment na yun. Si Aqua ay kamunti ka na rin. Sumukan Torre muna doon sa may middle lane. Ang pipilitan na kuhanin ng TLPH. Pero meron tatong players ng RSG na gustong dumepensa. Napaka-importante ng Torre na yan. So isang kapit na lang yan. Toma. Oo, yung mga flex-flex. Ayan, sabi niya, medyo mainipin lang talaga si Sanford. Sabi niya, kunin na natin hanggat kaya pa. Kasi nga naman, 3 segundo para doon sa purple buff dito ni Irad. Kailangan magkumpulan ng RSG Philippines. Kung ayaw nila na makuha ito sa poder nila, sisilip-silip lamang itong si Irad. Ilalayo muna. Habang andito yung Raging Sandstorm, wala nga lang tinamaan. Is this it para sa RSG? So ano muna? Calmalicious lang din muna again for RSG. Reset muna sa mga moments na parang nasa delikadong sitwasyon. For TLPH, ito yung problema Tumatalon yung mga hero nila, tumatalon, sumajump pa. Pero ang nangyari dito sa RSG, hindi kasi nila alam masyado kung saan manggagaling yung mga players. So parang kung pwede lang na hindi sila nagbibigay ng information,
wag na lang. Oo, tsaka based din kasi sa meta, no, parang hindi na masyadong nakikita, specifically itong 1-1, itong itong Khalid. Ayun na nga naibalik na ni Benny Ayan na Cutie nga. ang 1-1. Tama nga tayo, season Season 12. Yan yung mga panahon na autoban palagi ang 1-1. Tapos nakakalusot lang palagi kay Benny. Imaginein mo may 53% win rate Wow! si Benny Cutie. Oo nga, Oo, so for sure yung mga nanonood dyan, napatingin sa ML nila. Ilan ba yung win rate nung 1-1 ko sa RG? Hindi, iba kasi yung RG. Iba yung RG competition. sa competition, guys. Oo, iba yung competition dito sa MPL Philippines. Alam mo, kapag nakakapanood nga ako, for sure naman may mga nanonood dyan na after nilang tapusin yung buong episode ng MPL. Wait lang! Sama dyan! Wait lang! JP. Kasi natapos na yung pagsakal. Doon Buhay! kay JP, pero buhay pa rin! Buhay ang bata! Hindi Tibor! buhay sila ni JP! Tibor! Ang patay pala dito is gonna be Tibor! Killing spree na para dito kay Benny Cutie. At grabe naman talaga yung mga mata. Nadala na dito ng TLBH. Tayo na rin nagre-record. Hindi kasi natin naririnig eh. Yun nga Tsaka, alam mo yung mga recall na yan, medyo nakaka-apekto din yan emotionally So, Ay, oo. may struggling moment dito ang RSG Philippines at pwede nilang, kumbaga, kailangan nila mag-reset dito. Pag-usapan na, okay, wag tayo pa-apekto dyan sa mga recall niya ni Sanford. Hayaan lang natin, magkakamali din yung mga yan. And ang Team Liquid PH, hindi nila dapat hayaan na magkaroon ng butas, magkaroon ng pagkakamali sa mga attempts na kanilang gagawin na ngayon ay hawak ng cavalry itong Oo. Lord sa may bandang ibaba. Pwede sila mag-prison lane, pwede nilang kontrolin ito. Yung top lane available din para basagin. Oo nga, no? So, parang anytime din ay pwedeng pumasok ka dito yung TLPH. At si JP ay nakaabang para dito sa TLP. Usually kasi may dadaan dyan para silipin kung nakuha na yung orange buff. Oo. Pero mahirap Pero kasi kung ikaw ngayon si Light, parang hihilain ko pa ba dito si JP kasi nakakatakas Oo, Diba, sobra. ang layo kanina nung sa bunot na nangyari. Pero nakatakas pa rin So napakagandang minion wave flow by the way para dito sa TLPH. Yeah, sobrang laki ng impact talaga ng isang show no sa laban pero hindi na gagawin. Habang si Irad, pinupuruhan dito ni Sanford. Nag-aantay ng pinakahuling sapak ng Jake Kundo, itong si JP. Pero Torre lang ang nagiging punterian ng Team Liquid PH. Yung mga ilang HP sana nung Lord ay nakatulong pa para masira yung Torre doon sa may bottom lane. So makakasira nga ng inhibitor turret dito yung side ng TLPH pero alis muna sila para doon sa next nilang gustong gawin against RSG. Pero paano bang mangyayari dito? Masisira kaya ulit yung mid? Yeah, actually, pwedeng i-force dito ng Team Liquid. Ayun Ayan na naman! kayo pag-force! Ayun naman yung sibats. Ang dami na pwede masibats. Pero may iraan pero makakatakas pa rin. Makawalan immortality si JP sa ilalim ng Torre. Pero hindi na patatakasin para mga players dito na side ng Shadow RSG. kill. JP is gonna be down. At si side na papasok na rin. Nandito na si Sanford. Mabibili na Oy! gamitin yung ulti para makatakas dun sa mga players ng RSG. So depensang Marino pa rin para sa RSG. Kapit lang kung kapit. Yan ang nagiging kampanya dito ng RSG Philippines. 58 seconds para sa next na objective, sa malaking objective na kailangan paglabanan na magkabilang kupunan na ito. At ang RSG Philippines, alam nila na wala pa in a few itong si JP. Pwede sila mag-force Oo sa nga. teamfight. Pwede sila maghanap ng laban dito Parang ito na si Light. Naghahanap siya ng mga pwedeng hilahin. Sino ba ang pwedeng hilahin laban dito sa TLPH? Pero ano pala Borito? Nakaangat yung mga minion wave. Sinibor. Ng side ng TLPH. Sinibor ay hindi tatamaan dito ng Raging Sandstorm pero mapapatay dito ni Sanji. Mapapatay doon ng mga nagnyenyebeng bulalakaw ng TLPH. Sabay flex no? Sabay flex. Oy, by the way, available po yung mga recalls ng RSG Philippines at Team Liquid PH. Kunin nyo na habang mainit pa. Ano bang sa mga nanonood din, comment nyo nga kung hindi kasi ako makapag-decide, wala pa naman akong diamonds Ano kaya magandang kuhanin, no? Oo, feeling ko tanong nila kay Atienara kung ano maganda Tapos hingi na rin sila ng Dias doon Anyway, 10,000 na pala kalamangan ng Team Liquid. Ayan. Kita rin natin yung hand cam ni Benny Cutie. Ganyan pala mag-1-1. Ganun pala yung parang kung ramdam may pag-kending nung Pag left, right, no? Pag left, right ng isang 1-1. Again, matagal na panahon, season 12 pa. Huling nakita itong 1-1 na ito at ngayon ay natagpuan dito sa season 14. Still alive and kicking. And ang laki na ng kalamangan ng Team Liquid. malaki din yung kalamangan dito ng binabagit natin na hero ni Benny Cutie. 10K. 1-1? Aray ko. 10,300 versus 7,800.
Something. Ang laki, no? Parang 2 point, ano ba? 2.2. Basta yun. 2.2K. Ayun. Oo, ayan na. Eto na, ang 2 turrets na masisira na side ng TLPH. Una is gonna be the middle lane at mukhang dediretso na nga din doon sa may top lane. Kaya So pa. medyo mas-shrink dito ang pwedeng pwesto or battlefield ng RSG. Si Sanford din nandun for the front. Kaya pa. Bumili na rin ng Winter Crown. Itong si Sanford. So ready siya. Any moment na pwede siyang dumamba. Ay! Ano na kayo pagdamba niya? At pumasok na ka NG Sandstorm. Diretso paggamit doon ng PG Frazier. Iragdits ka na be down. At mukhang dediretso hindi ng mga players sa si JP Sumita na naman. Paisa-isang gumagawa ng kakaibang malaimpaktong teknik ang mga players nila ng TLPH. At unti-unti na rin mawawala ang ilan sa mga players. At kita natin ang recall. At kita rin natin para sa ating serye na ramdam ang lakas ng TLPH. May mga pag-flex pang ginawa. Team Liquid PH sa pangunguna ni Air JP. Napakagandang laban, napakalinis ng trabaho. Oo, ramdam natin yung gigil din at saka yung timings. Yeah. Oo, baka makita natin yung mamaya sa ating tambayan mamaya yung parang paisa-isang ginamit yung skills, pumasok yung Raging Sandstorm, dumiretso ng Frigid Glacier, tapos meron pa palang sipa, tapos meron pa. Ang dami, Ang no? dami nangyari. Sobrang dami mo talaga i-expect sa ganung klaseng composition, sa ganung klaseng lineup. Pero still, nakita natin yung kakayahan ng RSG Philippines at naramdaman yung lakas din ng mga Raider. Pero ngayon ay